We have 10 major sources of revenue. Number 1. License taxes on firms dealing in alcoholic beverages and tobacco. Ang mga kumpanyang nakikitungo sa mga inuming may alkohol at tabako ay napapailalim sa iba't ibang mga buwis at tungkulin. Ang mga buwis na ito ay madalas na ipinapataw upang pigilan ang pagkonsumo ng mga produktong ito dahil sa mga potensyal na panganib sa kalusugan ng mga ito, at nagsisilbi rin bilang isang makabuluhang mapagkukunan ng kita para sa mga pamahalaan. Sa kaso ng mga inuming may alkohol, ang bawat bansa ay may sariling hanay ng mga tungkulin at buwis. Ang mga ito ay maaaring makabuluhang makaapekto sa halaga ng mga inuming nakalalasing. Halimbawa, sa Singapore, nag-iiba ang rate ng excise duty para sa beer at alak. Ang excise tax ng beer ay $60 kada litro habang ang ibang mga spirit ay may wine excise tax na $88 kada litro. Anuman ang lakas ng alkohol o uri ng alkohol, ang mga tungkulin at buwis na ito ay nananatiling pareho. Para naman sa mga produktong tabako, bago ibenta ang mga ito, kailangang magkaroon ng lisensya ang isang kumpanya. Ang lisensyang ito ay kadalasang may kasamang bayad at maaaring kailanganing i-renew sa panapanahon. Matagal nang binubuwisan ng mga pamahalaan ang mga produktong tabako, at ang mga buwis na ito ay maaaring mag-iba ng malaki depende sa bansa. Tandaan, ang mga buwis at tungkuling ito ay maaaring magbago at maaaring mag-iba depende sa mga partikular na regulasyon ng bawat bansa. Number 2. Excise taxes on alcoholic beverages and tobacco products. Ang mga excise tax ay mga hindi direktang buwis na ipinapataw sa ilang mga produkto at serbisyo, tulad ng mga inuming nakalalasing at mga produktong tabako. Ang mga ito ay kadalasang kasama sa presyong binabayaran ng consumer at ipinapasa sa gobyerno ng producer o retailer. Number 3. Taxes on banks and bankers. Ang mga buwis sa mga bangko at bangkiro ay maaaring maging komplikado at malaki ang pagkakaiba-iba depende sa bansa. Sa pangkalahatan, ang mga bangko at banker ay napapailalim sa iba't ibang buwis kabilang ang income tax, corporate tax, at kung minsan ay isang partikular na buwis sa bangko. Number 4. Document stamp taxes. Ang document stamp taxes, na kilala rin bilang documentary stamp tax, ay isang uri ng buwis na ipinapataw sa mga dokumento, instrumento, kasunduan sa pautang, at papeles na nagpapatunay sa pagtanggap, pagtatalaga, pagbebenta, o paglipat ng isang obligasyon, karapatan, o insidente ng ari-arian dito. Halimbawa, nalalapat ang buwis na ito sa mga dokumentong nauugnay sa mga hindi natitinag na ari-arian, stock, o share. Kapag nalagdaan at napetsahan ang dokumento, kailangang bayaran ang stamp duty. Mahalagang tandaan na isang pagkakasala ang gumamit ng isang dokumento kung saan hindi nabayaran ang stamp duty. Number 5. The cedula. Ang cedula, na kilala rin bilang Community Tax Certificate, CTC, ay isang uri ng pagkakakilanlan na ibinibigay ng mga lungsod at munisipalidad sa lahat ng individual na umabot sa edad na 18 taong gulang. Ang dokumentong ito ay kadalasang ginagamit sa Pilipinas upang patunayan na ang may dala ay isang nagbabayad ng buwis na miyembro ng munisipyo kung saan siya naninirahan. Number 6. Taxes on insurance and insurance companies. Ang mga kumpanya ng seguro ay napapailalim sa iba't ibang mga buwis. Ang state premium tax ay isa sa mga ito, na ang pinakamataas na rate ay 4% at ang pinakakaraniwang rate ay 2.5%. Gayunpaman, ang mga karagdagang premium na buwis ay maaaring ipataw ng mga munisipalidad. Ang mga kumpanya ng seguro ay nagbabayad lamang ng corporate tax sa estado kung saan sila nakatira. Ngunit ang mga premium na buwis ay kinokolekta ng bawat estado kung saan nakasulat ang mga premium. Number 7. Taxes on forest products. Para sa mga produktong gubat na hindi gawa sa kahoy, karaniwang binubuwisan ang mga ito bilang ordinaryong kita. Maaaring kabilang dito ang mga byproduct mula sa pag-aani ng troso, mga aktibidad na may bayad at pagpapaupa, mga produkto mula sa mga puno, mga buhay na puno, mga produkto mula sa mga ligaw na halaman sa kagubatan, at mga produkto mula sa mga nakatanim na halaman sa kagubatan. Ang ilang kita mula sa mga tuod ng puno at mga pangmatagalang kontrata ay maaaring buwisan bilang isang capital gain. Number 8. Mining concession. Ang konsesyon sa pagmimina ay isang legal na gawad na ibinibigay ng isang entidad ng gobyerno sa isang kumpanya o individual, na nagpapahintulot sa kanila na maghanap, mag-explore,
o magsamantala ng mga yamang mineral sa loob ng isang itinalagang lugar. Ang mga konsesyon na ito ay karaniwang ibinibigay ng naangkop na awtoridad sa paglilisensya sa bansa kung saan magaganap ang mga aktibidad sa pagmimina. Number 9. Taxes on Business and Manufacturing. Ang mga negosyo at kumpanya ng pagmamanupaktura ay napapailalim sa iba't ibang mga buwis. Halimbawa, ang corporate income tax ay isang malaking buwis na dapat bayaran ng mga negosyo. Ang buwis na ito ay ipinapataw sa mga kita ng isang korporasyon. Sa Singapore, halimbawa, ang corporate income tax rate ay 17%. Number 10. Occupational licenses. Ang lisensya sa trabaho, na kilala rin bilang isang propesyonal na lisensya, ay isang anyo ng regulasyon ng pamahalaan na nangangailangan ng lisensya upang ituloy ang isang partikular na propesyon o bokasayon para sa kabayaran. Karaniwang kinakailangan ang mga lisensyang ito para sa mga propesyon na maaaring makaapekto sa kalusugan, kaligtasan, at kapakanan ng publiko. Kabilang dito ang mga propesyon tulad ng mga doktor, abogado, inhinyero, arkitekto, at marami pang iba.